Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang tungkol sa isa na namang mainit na usapin dito sa mundo ng crypto. At ito po ay tungkol sa inaasahang pagtaas ng inflation ngayong linggo at ang epekto po nito kay Bitcoin at maging sa iba pang mga cryptocurrencies. Base po ito sa mga datos ng Provider Price Index or PPI at saka Consumer Price Index or CPI na ilalabas po ngayong January 14 at saka 15, 2025. Ngayon, ano po ang kahulugan nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast at paano po natin mapaghahandaan ang posibleng epekto nito. Kaya yan ang ating aalamin sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Yan, ano nga ba ang PPI at saka CPI at bakit ang mga ito ay mahalaga? Ayan, ang PPI o Producer Price Index ay sukatan po ito or metrics ng pagbabago ng presyo mula po sa perspective or pananaw ng mga nagbebenta or producers. Samantala, ang CPI naman or Consumer Price Index ay tumutukoy po ito sa pagbabago ng presyo mula sa pananaw ng mga buyers. Parehong malagang indikasyon po ng inflation ang dalawang ito. Kaya ayon po sa Trading Economics, inaasahang tataas po ang PPI ng 3.3% ngayong December 2024. Kumpara po sa 3% nitong nakarang buwan. Kasabay po nito ay ang Core PPI na hindi isinasaalang-alang ang pagkain at saka enerhiya, kung saan ay maaring tumaas po ito ng 3.5% mula sa dating 3.4%. Pagdating naman po sa CPI, inaasang tataas po ito sa 2.9% mula po sa 2.7%, kung saan ay habang ang core CPI nito ay maaring manatili naman sa stable na 3.3%. Ang mga datos na ito ay nagpapakita po ng patuloy na paglago ng inflation sa target ng Federal Reserve na 2%. Ngayon ay ano naman po ang posibleng epekto nito sa crypto market? Ayan, kapag tumaas po ang inflation, madalas na nagiging mas maingat ang mga investor. Si Bitcoin at ang iba pang mga cryptocurrencies ay historically hindi po maganda ang performance sa tinatawag na risk-off environments. O ito po yung mga panahon kung saan mas gusto ng mga tao ang stable na investments tulad po ng bonds at saka cash. Ayon po kay Ginoong James Butterfield, siya po ang Head of Research ng CoinShares, ang pagtaas po ng PPI at saka CPI ay maaaring magdulot ng selling pressure kay Bitcoin at sa iba pang mga crypto assets. Kapag mataas po ang inflation, may posibilidad na hindi agad magtaas ng interest rates ang Federal Reserve. Sa ganitong sitwasyon ay maaring hindi po gaanong gumalaw pataas ang presyo ni Bitcoin sa unang bahagi ng taon. Ngayon ay ano naman po ang papel ng politika at ang bagong administrasyon? Isa pong malaking balita rin ang nalalapit na inauguration ni President-elect Donald Trump sa January 20, 2025. Sa kanyang kampanya, nangako po siyang susuportahan niya ang crypto industry. Kabilang na po ang pagbuo ng isang Bitcoin Strategic Reserve. Ngunit ang kanyang mga plano ay maaari ring maapektuhan ng mga kasalukuyang economic challenges tulad po ng mataas na inflation. Bukod dito ay nagbabala rin si Trump tungkol sa posibleng pagpapataw ng mataas na tariff sa mga produktong Chino or Chinese products na maaari pong magdagdag pa sa pressure ng inflation. Kung mangyayari po ito ay tiyak na mararamdaman ang epekto nito hindi lamang pa sa US economy kundi pati na rin sa global crypto market. Ngayon ay paano po tayo maghahanda bilang mga crypto investors sa mga bagay na ito? Yan, una ay syempre bantayan po natin ang PPI at ang CPI data ngayong linggo. Kung tataas po ang inflation, maaari pong bumaba ang presyo ng crypto assets. At maliban dito ay huwag po nating ilagay ang lahat ng ating pera sa isang asset lamang. Mag-invest din po tayo sa iba pang mga financial instrument na mas stable tulad po ng bonds o golds.
Yan, ang volatility na rin ay bahagi po ng crypto market. Kaya kung naniniwala po tayo sa long-term potential ni Bitcoin, maaring hindi po tayo gaanong maapektuhan ng short-term price movements nito. At syempre, higit po sa lahat ay sundan po natin ang mga balita tungkol sa Federal Reserve at mga pulisiya ng bagong administrasyon. Ang mga ito ay direktang nakakaapekto po kasi sa galaw ng market. Ngayon ay ano naman po ang maaaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders or investors. Ayan, ang pagtaas po ng inflation sa US ay maaari po itong magdulot ng pagbaba sa presyo ni Bitcoin at iba pang mga cryptocurrencies sa maikling panahon. Gayunpaman ay maaari rin itong maging pagkakataon upang makabili ng crypto assets sa mas murang halaga, lalo na kung naniniwala po tayo sa long-term growth nito. Sa kabilang banda ay dapat din tayong maghanda sa posibilidad na mas tumagal ang bear market. Kaya kung ikaw po ay isang day trader, mas mainam po na maging maingat at iwasan po ang over-leveraging sa ganitong panahon. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito. Ang inflation ay isa lamang po sa maraming mga bagay na nakakaapekto po sa crypto market. Mahalaga pong manatiling informed at handa sa anumang pagbabago sa ekonomiya at saka politika. Tandaan, ang tagumpay po sa pag-i-invest ay nakasalalay po ito hindi lamang sa tamang desisyon kundi pati na rin sa tamang kaalaman. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.